Put it back. Do you want to throw that? Come on, you throw here in the garbage. Come on. You throw that. Do you know where to throw that? Come on, do you know where to throw? Oh, very good. You're such a good girl. Oh. What are you doing? What are you doing? Hey, don't run. Don't run. Be careful with the ball pen. Yaren, don't run. Guys, alam nyo, marunong na yan siya magbukas ng pinto. O, di hiningal. Hiningal siya. Marunong na siya magbukas. Eto kahapon, nabuksan niya na yan. Kaya ngayon, eto mabuti nilak ni Gunner. Ayan, nilalak na namin yung sa taas. Normally, hindi namin yan nilalak. Pero ngayon, nilalak na namin kasi nabubuksan niya na yan. Ipapakita ko sa inyo yung clip. You know how to open na, ha? She knows na etong susi ay para doon. Wow! You're really smart, huh?
Magandang umaga sa inyong lahat. Inom muna tayo tubig. Kanina pa ako gising, mga 9:40, 9:45. Nagising ako kasi si Yari nagising. And by the way, magto 2 weeks na palang hindi ko ginagawan si Gunner ng breakfast. You say hi first to them. You say hi first. No, she's busy. Okay. Kagabi, sabi ko, bukas gagawa na ako ng breakfast mo. Sabi niya sa akin, huwag kang gigising ng umaga. Sabi niya, gawan mo na lang ako ngayon ng bread, tapos lagyan mo na lang ng kamatis, ng cucumber, ng ham, or kahit anong ilagay mo sa loob. And then, nakalimutan kong gumawa, guys. Sobrang antok na antok ako. These past few weeks, sobrang pagod na pagod ako. Ang hectic ng schedule ko. Oh, hectic talaga. Ang hectic ng schedule ko, and dumating pa yung pinsan ni Gunner dito. Nagstay dito ng 4 days. Ako lahat nagluto. Although, ang dinner, si Gunner yun ang gumagawa. Tapos nag-message ako kay Gunner ngayon. Sabi ko, baby, sorry, I forgot to prepare your breakfast. Sabi niya, no, it's okay. No problem. Sabi niya ganun. Makulit na kaya yan? Akala niyo hindi makulit yan. Ako po, ang kulit-kulit na yan. Haya rin, makulit ka na ba? Yayen! Yayen! Silly girl! Yayen! Yayayayay! Lalaban ko to guys, yung mga ginamit ng mga kumot. Lalaban ko yan and nandun pa yung... Ay, naku, nagkalat-kalat na naman dun, oy. Ligpitin na natin yan. Gusto ko tong lutuin. Itong meatballs. Kaya lang hindi ko alam kung paano siya lutuin. Comment down nga kayo dyan, guys. May idea kayo kung paano lutuin tong meatballs. Nandun kami ni Yarin kanina. Nilalaro ko siya. Sabi ko sa kanya, did you brush your teeth? Did you brush your teeth? Eh, nakasarado tong pintuan ng toilet. Ngayon, ang ginawa niya, kinuha niya yung kamay ko, dinala niya ako dito sa toilet. Sabi ko, what do you want? Do you want to take a shower? Ganun siya. Sabi ko, oh, what do you want? Sumisilip siya kasi hindi niya mabot. So, sinisilip niya yung toothbrush niya. So, parang ang feeling ko, parang gusto niya siguro mag-toothbrush. Okay, do you want to brush your teeth? Do you want to brush your teeth? Okay, you can sit down here. Wait a minute. No, wait. I'm gonna fix first. No, I'm gonna fix first. Oh, you sit down muna. You will brush your teeth. Oh, you sit down. You sit down. No, you have to sit down. Sit down. Okay, very good. Sit down properly. Wait, I will get your toothbrush. I get your toothbrush. Wait. Gusto niya mag-toothbrush, guys. Yay! Do you want me to brush your teeth or you're gonna do it? Mommy? Mommy will brush your teeth? Okay, you smile. Smile. Pati ako napapa. Very good. Again, again, I smile. Very good. Finish? Finish. Oh, smile ka daw. Show your teeth. Show your teeth. Oh, you will brush. Okay. Okay. Brush your teeth na. Oh, you brush your teeth. Very good. Very good. Ay! Gusto niya gusto niyang dumura. Gusto mong dumura. Ha? Can you please return that? Can you please put it back? Do you know how to put it back? Alam ko na kung paano ko lulutuin tong meatballs. Gagawin ko siyang, may napanood kasi ako sa YouTube. Lalagyan mo siya ng gravy and then paparisan mo siya ng mashed potato.
sakto may mga mashed potato, may potato dito. Ayun yung gagawin natin. And, ang sakit ng batok ko, guys. Bilis. Nagluluto pa rin ako ng pang-dinner namin. And habang inaantay kong maluto yung potato, kasi gagawa na ako ng mashed potato. By the way, naluto ko na yung meatballs. And nagsasampay na rin ako ngayon. Para alam mo yun, wala tayong masayang na oras. And eto, meron pa tayong inaano dyan. Sasampay. And ayun, lalaban pa natin yan. Habang nagtutupi ako, may ichichika ako sa inyo. So, di ba pumunta nga dito yung pinsan ni Gunner? Nag-stay dito ng, I think nag-stay dito ng 3 nights and 4 days. Grabe yung 3 nights and 4 days na yon. Talagang, yung katawan ko talaga, alam mo, ako lahat kumilos, pero alam mo yung parang hindi ako nakaramdam ng pagod. Talaga, honestly, hindi talaga ako nakaramdam ng pagod. Siguro kasi, masaya ako sa ginagawa ko. Kaya siguro hindi ko naramdaman yung pagod. And also, I'm so thankful na tinutulungan din ako ng asawa ko. Yung mga dinner, siya rin yung gumagawa ng mga dinner. Kaya kahit papaano hindi ako ganun talaga siguro napagod. Yung pinsan niya kasi yung lalaki, nag-usap kami ng pinsan niya and yung asawa ng pinsan niya. Matagal na pala silang close. Tapos, kumbaga parang sa atin sa Pilipinas, pag kinasal ka, is best man. Si Gunner yung best man. Parang ganun. Kaya close talaga sila. And then, ang nangyari is, nagkukwentuhan kami, ganyan. Inaantay ko lang kung may sabihin ba sila kay Gunner. And I keep on saying na, Gunner is really saying no, like this. Ano siya, ayaw niya akong pagsuotin ng ganito. And then, ang sabi sa akin ng asawa ng pinsan niya is, Gunner is just protective of you. Sabi niya, tapos may kunento yung pinsan niya sa akin, guys. Yung kunento ng pinsan niya is kunento na rin sa akin ni Gunner. So, meaning to say, talagang totoo yung sinasabi ng pinsan niya. Wala kasi akong video. I'm sorry, baka may mag-comment dyan. Puro kwento lang ako. Walang video. Kasi, hindi ako pwede basta-basta mag-video ng ibang tao. Malalaman niyo yan pag nakarating kayo ng Turkey or malalaman niyo pag nakarating kayo ng ibang bansa. Hindi kayo basta-bastang mag-video ng ibang tao as long as may consent ka galing sa kanila. So, ako, hindi naman nila alam na nagva-vlog ako. So, hindi ko naman pwedeng i-videoan yung mga pinagsasabi nila, 'di ba? Ang pangit naman noon. Yung wedding nila, si Gunner daw, lasing na lasing. Lasing na lasing. Tapos nag-drive daw si Gunner and then nahuli daw si Gunner ng police. Kunento na sa akin to ni Gunner. Nahuli daw si Gunner ng police. And ang nangyari, si Gunner, hindi siya marunong magsalita ng Bulgaria. And nasa Bulgaria sila. Sa Bulgaria nakatira yung pinsan niya. So, hindi marunong magsalita ng Bulgaria si Gunner. Ang nangyari, tinawagan niya yung pinsan niya. Wedding day to, guys, wedding day. Tapos, pumunta yung pinsan niya. Ayun nga, pinakausap na ganito. Hindi na daw pwedeng i-drive ni Gunner yung car. Kasi nga, lasing nga daw siya, nakainom siya. So, yung pinsan ni Gunner, nakainom din. So, ang nangyari is, yung bride yung nag-drive. Ang nangyari, umuwi pa yung bride dun sa bahay, tapos nagpalit siya ng damit. Siya yung nag-drive. Ang babae nagsabi nito Sabi niya, Gunner is really a good person. Sabi ko, yeah, he is really a good person. And sumabat yung pinsan niya, sabi niya, that's true. Gunner is really a good person. Sabi niya ganun. And sabi ko, yeah, I know. Sinabi ko sa kanila, sabi ko, you know what? Gunner never raised his voice towards me. Ay, sabi sa akin ng asawa ng pinsan niya, sabi niya, Gunner is not the type of a person na he would do that. He would never hurt his loved ones. Lalo-lalo na kung special ka. Ayun yung sinabi sa akin ng asawa ng pinsan niya. And sabi ko, mabait talagang tao si Gunner. Alam niyo kung gusto ko talagang i-record para para marinig niyo yung side ng pinsan niya, yung side ng asawa niya. Kung ano yung sinabi nila tungkol kay Gunner. And grabe, yung mga sinabi ng pinsan niya and yung sinabi ng asawa ng pinsan niya kay Gunner, talaga alam mo yun, parang iba talaga. Sister yung tawag ko, sabi ko, alam mo sister, never nagalit sa akin si Gunner. Ako pa nga yung lagi ko siyang binubungangaan. Sabi niya, because Gunner is really, really gentle. Gentle daw, napaka-relax lang daw na tao. Which is super true. Sabi ko, yeah, that's Doro. Gumagano na ako. Sabi ko, yeah, you are right. Sabi ko, grabe, talaga mabait pala talaga tong asawa ko. Natutuwa lang ako dun sa sinabi ng pinsan niya and dun sa asawa ng pinsan niya. Pala si Gunner. Hi, my love. Hi, my love. Benim karım çok hastayım. I'm not feeling well, guys. Masama yung pakiramdam ko. Biglang sumama yung pakiramdam ko.
Anyway, dito kami magdi-dinner sa labas. O yan, diyan kami magdi-dinner. Hi! Hindi na pantay yung kilay ko. But anyway, so kakatapos lang namin manood nung 17 again. And ang ganda pala nung palabas na. Ang alam ko na panood ko na yun eh. Pero matagal na. Tapos kanina, niyaya ako ni Gunner. Minsan lang mag-ayato si Gunner ng siya yung siya yung mamimili ng palabas. Kanina sabi niya, baby, napanood mo na ba yung 17 again? Sabi ko parang, sabi niya panoorin natin, okay lang ba? Sabi ko, okay lang. Sabi ko, sige panoorin natin. Habang pinapanood namin, naiyak siya dun sa part na may pinapaliwanag si Zac Efron about dun sa baby. Pag nanganak ka, pag nag-make love kayo, ganun. Naiyak siya. About sa daughter yun eh. Tapos naiyak din siya dun sa yung magdi-divorce na sila. Basta panoorin nyo yun, guys. Kung di nyo pa napapanood, maganda siya. And gusto kong tanongin si Gunner kung gusto niya bang bumalik sa kabataan niya. Kung anong pipiliin niya, yung kabataan niya or yung ngayong buhay na meron siya. Let's ask him. So, hi baby. Hi, my love. Namumula yung mata niya, guys, kasi kakatapos niya lang umiyak. Napaiyak siya sa labas. Baby, I will ask you. We watched 17 again, right? And what would you choose? Before that you were 17 years old or now that you have wife and kid? Hindi. You will choose now? Yes. Why? Nidang my baby. Ben answer nidang my. I bet why you choose Yok now? why baby. Çünkü ben now sen ve yarın. Love you too.